Frozen shoulder. Sige, umuwi tayo. Tingnan natin. Bewang, tsaka frozen shoulder. Opo. Kasi pumutok to ng alanganin sa pagbuhat. Yan. Talaga, makakuha kayo talaga ng lower back pag ganun. Pero pag pumutok yan ang nakaposisyon, hindi yan. Okay lang. Okay lang. Hindi naman siya frozen. Shoulder pain lang. Shoulder pain na. Kasi ang frozen shoulder, Matigas. ganyan lang, hindi maangat. Tapos pag inaangat natin, gumaganon yung katawan. Pero sa inyo, naangat pa Ay, naman. salamat sa Diyos. Kasi Mas maganda pa yan. pinakailo ko rin to kaso parang Parang Wala naman nangyari. nangyari. Sir, ano siya? Hubad? Hindi. Ano lang yan, sa totoo lang, mas madaling ayusin yan kumpara sa mga frozen shoulder. Frozen shoulder kasi masakit. Hawakan mo yan. Ang frozen shoulder, malaman nyo, hindi nyo maangat na maayos. dati kasi pag dito lang ang angat ko. Ayun pala eh. Alam nyo, nung nakaero kayo, nakatulong yun. Hindi lang nasundan. Oo. Hindi lang nasundan o hindi lang na-explain sa inyo kung anong gagawin yung susunod. Kasi may interval po yan. Sir, pwede yan po. Ang pinagkaiba lang kasi, nabitin kayo ron. Hindi na itinuro sa inyo kung ano yung susunod. Kasi siyempre nila gusto kasi nila bumalik kayo ron. Para siyempre business to eh. Business to. Pwede kong utay-utay niyan. Pero ako never kong ginagawa yun. Gusto ko nga isahan na lang. Yun ang iba-iba yung iba-iba yung tao. Yun sa inyo, dati pala hindi nyo naangat yan, kinairo kayo, may naiwang pain na lang. Susundan nyo lang ng yan pag nakairo na kayo or na-adjustment na kayo. Exercise na lang. Susundan nyo lang talaga. Kasi hindi yan nasisiro-siro ka agad, lalo kung talagang walang ganun na may naiiwan pa na talagang pain, tapos susundan nyo pa yun. Mukhang perfect siya, naangat ko na. Sabihin na natin, ikaw nakakaramdam, may naiiwan pain. Kahit pa paano, tulungan mo rin yung sarili mong exercise mo. Baka yun ang hindi tinuro sa'yo kasi para bumalik ka pa. Ang naging problema siguro sa akin dahil nasa opisina palagi malamig, kakayo ko pa palagi. Kaya, sige, relax na. Sarap na yun, anak. Sarap ng pakiramdam kaya. Dahil na pag inatak yung leg mo. Kaya relax na. Sige. Higa ang patagilid. Kubarin mo muna yung shoes mo, higa ang patagilid. Kaya ganyan pa pag-tigol. Dahil punta kami dito, tuwag-tuwa. Okay na. Kaya mo, Sa okay. Ivan. Huwag na yan. Brad mo ata yan, brad mo. Si Sa Ivan. Ivan. Oo, taga Masbate. Ang ganda na ng pakiramdam. Galing ba yan? Ang Taga sarap Masbate. na. Akit pa na ulit siya sa school. Kaya mataas ang ano. Very good. Oo. Higa ang patagilid. Tuwa-tuwa. Gusto naman ipapagayan. Oo nga. Ito yung mga position tama. Pag nagbuhat kayo na may lumagutok sa likod nyo, sigurado, pilay kayo. Ah. Pero pag mga nakaganito kayo, okay, nabutan mo lang. Ito. Yun, sir. May tumunog man dyan, pero hindi kayo napipilay. Kabila naman na. Yan talagang problema niya. Anong panaramdaman mo? Kaubisan. Hindi, syempre. Siyempre. Masarap Masarap. ka. Kaya nga sabi ko nga sa iyo na Basta tamang posisyon, masarap yan paano na. Pero pag yun nga, galing sa buhat, tapos tumunog, yari kayo, pilay. Lambutan mo lang tayo. Huwag mo lang, kunti ka sa katawan. Okay, daba. Sakto na po yung gilid niyo po yung dalawang kamay. Doon. Basta. Aging, Oo. nasasabayan din ng pag-edad, nagkakaroon ng degeneration. Kaya, nung bumuhat siya, Oo.
Pero yung kanina, yung patagilid, yun ang tamang posisyon. Kahit maglagatukan yun, hindi yan mapipilay. Ihaya ka, sir. Thank you. Hindi yan mapipilay. Ay. Pagulong ako sa Kasi kung mapilay yan, sa dami ng tumunog dun sa balakang niya, magsisigaw na yan dyan. Pero yun ang tamang posisyon. Kung mapapansin niyo, lahat ng therapist na nagpo-bone setting, nakikita niyo yung posisyon na yun. Yun ang tamang posisyon. Hina-hot compress ko ngayon kasi minsan din na Maganda naman yung hot compress. umiiyak, maano siya sa sakit. Grabe daw. Sakit. Kung napapanood niyo, may mga tinuturo ko dyan na para ma-relax kayo kahit pa paano, mabawasin. Okay, inhale. Exhale. Diyan muna ako tatayo in a few seconds lang. Pagka kayo ay nakabuhat ng mabigat, pagbuhat nyo, may tumunog kaya nyo pa yan sa una eh. Pero habang tumatagal, pasakit na lang pasakit yan. Sa una, medyo may kumalaw Upo muna. Isandal nyo yung katawan nyo sa pader. Ipilit nyo ibalik. Pag tumunog yan, Ayos na. babalik yun. Kasi meron tayong tinatawag dyan na capsule joint, facet joint, na umuusog. Ngayon meron mga tinatawag dyan ng mga ligaments na nakakapit sa sa spine natin. O sa mga spinous process, vertebral body. Isa lang yan. Iba lang ang tawag bawat palibot. Pero yung tinatawag yun, spinal. Yung spinal cord, yun yung nasa gitna. Yun yung direct to the brain. Mas matindi yun pag naipit. Talagang ano yung ganun, para kang mahina yung katawan mo, parang ganun. Kasi direct to the brain yun eh. Ngayon, meron pa tayong tinatawag ng mga spinal nerve. Yan naman yung mga sciatic nerve na nakapalibot. Lower extremities. Kadalasan yan, tawag doon, sciatica. Narinig nyo na ba yan? Okay po. Yeah. Ganito yan. Sa mga nagkaroon ng mga lower back pain or mga napisatan na ng mga disc. Dati ganito, pag pumutok siya, ganyan na. Hindi na yan nagre-regenerate na bumabalik na ganun. Kaya ang gagawin nyo, syempre wala kayong dalang MRI, wala kayong dalang ano. Yun kasi ang magdi-discuss niyan kung may disease. Kung sakali man may, sabihin na natin pirat, pag in-adjust kayo, hindi na ganun kasakit. Pero meron pa rin parang putik-putik. Bakit? Kasi may sugat yung disc nyo eh. Maghihilom pa yun. Kaso ang tawag na ron is tightening disc. Yun yung tawag doon. Kaya wag na kayong magtaka kung bakit parang merong putik pa pero bearable naman. Ganun lang yun. Tapos, siyempre sa tulong ng mga vitamina, Sa akin siguro, ano, ganyan. dahil sa office, malamig, palagi pa nakaupo. So ang gagawin nyo naman, pag palagi kayo nakabagak yung balakang, nakaupo, sabihin natin nakaupo kayo. Siyempre, 8 hours ang trabaho natin, tatayo tayo pag break time. Pag nag-break time tayo, iswing nyo. Ganyan. Kasi tumitining eh, habang tumatagal kayo nakaupo. Yung mga tinatawag nating annulus disc, ano yan, malambot yan eh. Shock absorber natin, gumaganyan-ganyan yan. Oh. Pero pag matagal ka nakaupo, yung pirat na, napipirat pa yan. Pero humihinga rin yan pagka nakakilos na, minsan sa higaan. Pagbiling natin ngayon, para may tumunog pa eh. Pero okay lang. Kasi patagilid yun eh. Ginawa. Dahil na pag inatak mo, liig mo, ginawa ang pakiramdam mo. Tawag doon is spine traction. Talagang giginhawa ka ron. Basta tama yung hatak. Kasi pag na-overpower din yan, maaaring may ma-rupture sa inyong mga tissue dyan, dito, sa leg. Kaya, madalas ko nga ipinaalala, lalo yung mga nagsisimula pa, tansyahin nyo. Lalo kung lumalaban yung pasyente, kung baga tinitigasan niya yung katawan niya. First time din na pasyente. Yan ang nakakatakot dyan. Pag hatak nyo, nakatigas siya, kailangan niya, Relax lang. relax lang.
para hindi kayo makapahama kasi delikado yung risky yun. Tulog pa. O ngayon, check nyo ngayon. Abot-abot nyo na yung ano. O. Okay, check nyo yung balakang mo. Balakang mo. At yun ang pinaka, ano mo. Huwag lang i-inyong ko. Kaya swing mo lang. Ito yung tinuro ko sa inyo, sir, gano'n, no? Yan. Tingnan mo, marunong kayo? Tutulong ka ba? Sabay ang kamay. Okay, 1, 2, 3. Hindi, Uy, kontra. Kontra. Ito, yan! Tama yun, sige, isa pa. Isa pa. Yan! Kabila. Yan! Tama na yun, tag-isa lang. Isa lang. Ay, salamat. Okay, sige, susunod-sunod. Ako na, very